Hello, good morning dear students. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa modulo arts. So, ang topic nating di-discuss sa oras na ito ay tungkol sa kung paano ba gumawa ng modulo arts, standard kaleidoscope. So, for me as a coach ng modulo art, nakapagpanalo na ako ng modulo art sa division, third place. So, marami na akong kaalaman about how to coach or how to make designs of how to make modulo art. So, this time, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng standard kaleidoscope. So, first of all, you need to use your knowledge about the rectangular coordinate system, yung apat na quadrants. Hatiin mo ang isang paper or even your cartolina in four quadrants. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. Okay, actually, ang pagbilang niyan sa Cartesian plane, uunahin mo ito, 1, 2, 3, 4. Pero sa modulo art, dito tayo nagsisimula. So, now, meron tayong apat na quadrants dyan. Ito ang unang quadrant natin pagdating sa modulo art. Again, nandito sa Cartesian plane, ito ang number 1. Pero sa modulo art, dyan tayo magsisimula sa upper left side. So, dyan sa upper left side, ito yon. Una, hatiin muna natin ito sa yan, gitna. 1, 2, 3. So, tatlo ang paghati natin. 1, 2, 3. 3 divisions, So, hatiin din natin sa gitna. Okay? So, ganyan. Ito yung the upper right quadrant, Yan. So, nakita ninyo, dinivide natin yan. 1. Ito, gitna muna. 1, 2, 3, 4. Equal yan. Equal ang distance nila. So, kung halimbawa, this is 2 cm, 2 cm din ito, 2 cm din ito. Or 1 inch, 1 inch din ito, 1 inch din yan. Depende sa pagsukat ninyo. Ito naman, as you can see, hatiin ninyo sa gitna, tapos hatiin dyan, hatiin nyo dyan. So, now, ang susunod na gagawin natin ay syempre na-numberan natin yan. That's why mathematics ito eh. Sa mathematics ito tinuturo ito eh. So, 0, 1, 2, 3. Banda dito is 1, 2, 3, 0. Dito is 2, 3, 0, 1. Dito naman ay 3, 0, 1, 2. So, mapapansin ninyo yung pattern. Yan lang susundan ninyo sa mathematics, sa paggawa ng modulo art. Tignan nyo mabuti, pwede nyo picturean para magawa ninyo na maayos ang modulo art design, standard kaleidoscope. Next, ilalagay natin yan dito. Yan, sa first section or quadrant ng ating Cartesian plane. Susunod, dito naman. Okay, sa upper right side. Iikot siya ng 90 degrees. As you can see, kanina nandito yung 0, 1, 2, 3, napunta dito 0, 1, 2, 3. Diba? Umikot siya kasi eh. Dito, 1, 2, 3, 0, naging 1, 2, 3, 0 dito. So, umikot siya ng 90 degrees. Dito, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1. Dito naman, 3, 0, 1, 2. Dito, 3, 0, 1, 2. As you can see, umikot. Pinaikot natin yung kumbaga quadrant natin into 90 degrees. Dito rin, ikot uli siya. Mula dito, ikot uli siya ng 90 degrees. Kung ano yung number na nakalagay dyan, yan din ang number na ilalagay ninyo dyan. At for the last quadrant sa ating modulo art, iikot uli siya ng 90 degrees. So, meron tayong nabuong pattern. Now, as you can see, susundan nyo yung mga numbers na umiikot na yan. Yan ang picture ninyo. Yan ang magiging let's say, parang pattern natin na gagamitin ninyo
para sa pag-design natin ng modulo art, standard kaleidoscope, na ginagamit ng mga grade 9 students. So ito na, pwede nyo picturean yan. So balik tayo dun sa unang quadrant natin. Ha? So ito yung numbering natin. Kailangan natin ng legend. So sa legend natin, meron tayong 0, 1, 2, 3. Bahala kayong gumawa ng design kung anong design ang gagawin ninyo dyan. Sa akin, para mapadali lang at maituro ko sa inyo itong standard kaleidoscope nang walang kahirap-hirap, sinimplihan ko lang yung mga design ko. Katulad nito, dalawang triangle. Ito, ganyan. Ito parang ano lang siya, triangular lang siya. Puro triangular lang ang designs ko to make it easy for you to understand how to make the modulo art kaleidoscope or standard kaleidoscope. Ngayon, mula dito sa mga legend, susundan ninyo ang bawat number dito, ilalagay ninyo. Susundan ninyo kung ano yung design na nakalagay dyan, yun ang ilalagay ninyo dito. Ngayon, magsimula tayo sa 0. 0. Lahat ng 0, ilalagay ninyo sa lahat ng 0 sa ating numbering. Maliit na number lang ilalagay nyo dyan at buburahin nyo rin yun. Ha? At isusulat nyo lang gamit ang lapis para pwede nyong burahin yung number. Ngayon, susunod. Lahat ng 1. As you can see, ito yung design ng 1. Parang isang guhit dyan at ginuhit natin dito. Lahat ng 1 ilalagay mo sa number 1. Ayan. So, nakita ninyo na ilagay na natin lahat ng 1. Lahat ng 2, ilalagay natin sa pattern natin dito sa number 2. Yan. At lahat ng 3, ilalagay naman natin dito. Yan. Lahat ng 3. So as you can see, nakabuo na tayo ng pattern sa first quadrant natin, which is the upper left side of our quadrant. Again, buburahin natin yung numbering dito. So bago nyo kulayan, buburahin nyo na yung numbering dyan. Yan. Mula dyan sa ating 4 quadrants, ilalagay natin dito sa upper left side itong design na ito. Okay? Again, sa rectangular coordinate system, ito yung number 1, ito yung number 2, 3, 4. Pero dito sa modulo art, dito tayo nagsimula. Dito sa susunod na quadrant naman, ang gagawin natin ay ilalagay natin lahat ng 0, 1, 2, 3. Ganito. Pero, iikot sila ng 90 degrees. As you can see, di ba? Umikot sila ng 90 degrees. Ito, imbis na paturo dyan sa left, paturo na siya sa right. Lahat, pati yung kulay niya, susunod. Katulad nito. Yung itim, napunta na dito. Nakaturo na siya sa right side. Etong brown, nakaturo na siya sa right side. Okay? So, pupunta naman tayo sa third quadrant natin sa ating modulo art. Iikot uli yan ng 90 degrees. Ayan. So, yung nakaturo sa upper right side dito, ngayon nakaturo sa lower right side. Ito, yung maroon. Okay? Itong brown, nakaturo ngayon dito. Okay? So, yan yung next quadrant natin. Yung next quadrant naman natin, itong quadrant na ito, from this part, iikot uli 90 degrees. Ayan. So, as you can see, umikot uli. So, nakita nyo, nakabuo tayo ng pattern ng modulo art, standard kaleidoscope. So, ito napakasimple lang. Meron pa nga akong part na hindi kinulayan dyan, oh. Pero pag kinulayan ninyo lahat yan, napakagandang tignan. Ito kasi hindi ko kinulayan. Pero, pag kayo ang gagawa niyan, pwede nyong iba-ibahin ang legend, yung design. Pwede nyong gawing parang flower yan, heart yan, o pwede nyong gawing parang curve yan. So, ito yung paggawa ng standard kaleidoscope. Ayan. Ito yung contestant ko na nanalo ng 3rd place. Ang galing nito. 3rd place sa division modulo art. Math Festival, modulo art 3rd place siya. At first
first place siya sa municipal meet. So, ang galing niya. So, this is our lesson about standard kaleidoscope modular art. How to make standard kaleidoscope modular art. I hope you learned something from this video. And if you want more videos like this, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.